hindi pa rin makumpirma ng Philippine National Police o PNP kung buhay pa ang nawawalang Miss Grand Philippines 2023 candidate at grade 9 teacher na si Catherine Camilon. Mahigit isang buwan at kalahati na mula nang mawala si Catherine noong October 12, 2023. Pero ayon sa PNP, marami raw silang impormasyong nakalap na maaring may kaugnayan sa pagkawala ni Catherine. Saad ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo sa SMNI News, tuloy-tuloy ang ginagawa nating backtracking pati dun sa mga CCTV bagamat isang buwan na po ito. Although may mga sinabi po si Colonel Malinaw dun sa naging backtracking po nila na may mga lugar po silang nakita kung saan dumaan po itong si Nissan Juke at yun ang nagbigay sa kanila ng mga additional information. Bagamat we have to admit, as of now po, wala pa po talaga tayong clear na ma-establish na proof of life ni Catherine po. Pati na rin po yung possible location po niya. Ang tinutukoy ni Fajardo na Colonel Malinaw ay si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Regional Chief ng CIDG-4A. Ayon pa sa ulat, malinis ang fingerprints ng mga suspect sa abandonadong sasakyan na natagpuan sa Batangas City ng pulisya. Pahayag ni Fajardo, doon sa fingerprints po ay wala po silang na-lift na fingerprints po kasi ginamitan na po nila ng foaming examination po. Pero wala po silang clear na print na na-lift po sa CRV po. Ibig sabihin po noon, there is a possibility na pinunasan or nalinis na po para hindi po tayo makalift ng fingerprints. But malaking bagay po yung nagkaroon po tayong ng DNA match doon po sa magulang po ni Catherine. Dahil ito po ang nagpapatunay na isinakay po doon si Miss Catherine doon sa na-recover po na red CRV. Ayon din sa PNP, hindi pa rin lusot ang mga suspect sa kaso kahit walang nakuhang fingerprints sa abandonadong sasakyan dahil may hair strands pa namang patuloy na ini-examine. Ani ni Fajardo, mailan lang doon sa hair strands ang nagmatch po doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine. Yung iba po doon ay hindi po nagmatch at ibig sabihin po ay mayroon pong nagmamay-ari ng iba o doon sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRV na red po. Umaasa naman ng kusang kooperasyon ng pulisya mula sa pangunahing suspect na si Major Alan De Castro para sa isang DNA test. Sabi po ni Fajardo, we want to encourage definitely si Major De Castro. Sinabi naman po niya na handa niyang harapin itong kaso na ito and it would be good faith on his part. He can show good faith on his part na handa niyang harapin itong kaso na ito na magpa-DNA test po siya. But hindi natin siya pwedeng pirsahin dahil kailangan nating dumaan sa proseso. Kaya gaya ng sinabi ko, is it right for the PNP now to request for his DNA while ongoing yung preliminary investigation or kailangan natin antayin na formal pang ma-file yung kaso sa level ng court before we request the court to allow us to get the DNA profile ni Major Alan De Castro and possibly yung ibang mga suspect po to compare doon po sa mga hair strands na na-recover po sa CRV. Patuloy pa rin di umano ang case build-up at evaluation ng Batangas Provincial Police Office hinggil sa kasong ito ni Catherine. Itinakda ang preliminary investigation sa kaso sa darating na December 19, 2023 at sa January 9, 2024. Dito ay inaasahang magpapasa ng counter affidavits ang mga akusado na sina De Castro, kanyang driver at bodyguard na si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa kaugnay ng pagkawala ni Camilon. Nahaharap sila sa kasong kidnapping at serious illegal detention.